Makakaya mo bang tumira kasama ang maraming manikin? Bakit ito ginawa at para saan ang mga ito? Nagsimula ang lahat ng bumalik si Tsukimi Ayano sa Nagoro Village sa Japan noong early 2000s para alagaan ang kanyang amang matanda. Gumawa siya ng isang manikin na kahawig ng kanyang ama at inilagay ito sa bukid para takutin ang mga ibon. Napansin niya na binabati ng mga kapitbahay ang manikin sa pag-aakalang ito ay tunay na tao. Dahil sa paglipas ng panahon at pagpanaw ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay, sinimulan ni Ayano na gumawa ng mas maraming manikin na nagre-representa sa mga taong umalis o pumanaw sa nayon. Bawat manikin ay maingat niyang inilalagay sa lugar kung saan madalas makita ang taong pumanaw, sa mga bus stop, sa labas ng tindahan, sa mga bukid, at maging sa loob ng lumang paaralan na nagsara noong 2012. Tulad ng maraming rural na lugar sa Japan, nakakaranas ang Nagoro ng matinding pagbaba ng populasyon. Karamihan sa mga kabataan ay lumilipat sa mas malalaking lungsod para maghanap ng trabaho at mas magandang oportunidad, habang ang mga natitira ay tumatanda. Ang Nagoro ay mayroon na lamang humigit kumulang 27 hanggang 30 na totoong tao na residente at walang bata na ipinanganak doon sa loob ng 20 years. Ang mga manikin ay nagbibigay ng ilusyon na buhay pa rin ang Nagoro, na nagbibigay ng kakaibang kapaligiran na ngayon ay nakakaakit ng mga turista. Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit 350 na manikin sa Nagoro na mas marami pa sa bilang ng mga totoong tao. Ang mga manikin ay nagpapakita ng iba't ibang eksena ng pang-araw-araw na buhay at mayroon ding taunang Scarecrow Festival at mga workshop para sa paggawa ng mga manikin. Ito ay naging isang poignanteng simbolo ng pag-iipon ng populasyon at rural na paghina sa Japan. Ikaw, makakaya mo ba na tumira dito? Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan,